magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo na way sa inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ika-30 na linggo ng pagrimang panahon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon mga nakiisa sa atin, sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa ibang dako ng mundo. Mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa Tagaypiso, kinakailangan na pasakop ang asawa sa isa't isa, gaya ng ating Panginoong Hesus na siyang maging sentro sa simbahan. Tinatawag rin tayo ng ating Panginoon na mamuhay ayon sa paghahari ng Diyos, na ito ay gaya ng butil ng mustasa at ito ay lumago sa buhay natin ayon pa sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ngunit sa mga sandali na hindi natin hinayaan ang paghahari ng Diyos sa buhay natin dahil sa kung anong kadahilanan at mga makasarili na mga tunguhin, at dahil dito tayo nagkasala. Dumulog po tayo sa mga Pinoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang panampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at mong mahalin namin ang iyong mga kautusan, upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, ang kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae, dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo inyong mga asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa
at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang malaalam na adhikai sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uulad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Tumayo na po lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito ay lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namungad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng libadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina. Ano pat umalsa ang buong masa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Ang atin pong tema sa ating pagbasa ngayon ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay kung minsan hindi na gaanong napansin. Una, dahil sa kultura natin, hindi naman tayo nakaranas ng paghahari. At kung mayroon mang namumuno, kung minsan hindi pa gaanong tinitingnan dahil sa mga kahinaan din. Ang paghahari ng Diyos o kaharian ng Diyos
ay siyang importante na bahagi ng ating Ebanghelyo. Sa Bagong Tipan, hindi na natin ibilang ang Lumang Tipan. Sa Bagong Tipan, mayroon ng 80 times, 80 na beses na ulit ang kaharian ng Diyos. Sa salitang Hebreo, ang kaharian ng Diyos ay Malkot Elohim. Pero koinoko na Grigo naman ang ating mga pagbasa. Koinoko na Grigo, Basilia to Theo, na nasali naman sa Latin, Regnum Dei. Sa English, Kingdom of God. Upang atin pong masabuhay ang paghahari ng Diyos, kailangan natin ang pagtitingin sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating sambayanan. Una, tingnan natin ang ating sarili. Kailangan natin ang pagbabago. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 4, versikulo 17, sinasabi ng ating Panginoong Hesus, magbalik loob, magbago. Dumating na ang paghahari ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, magbago ka na. O magbago na tayo. Dahil iyon ang unang kailangan sa ating sarili. Pangalawa, tungkol sa pamilya. Ito po ay ating napakinggan sa ating unang pagbasa, na kung saan sinasabi sa sulat ni San Pablo sa Taga-Episo, Kapitulo 5, verso 21 hanggang 33, na dapat pasakop ang isa't isa sa loob ng tahanan o sa loob ng pamilya. Na ang mga lalaki sumusunod sa kanilang asawa at na babae at ang babae sumusunod sa kanilang asawang lalaki at sila ay magmahalan sa isa at may paggalang. Lalo tigit na ang mga anak magmahal sa kanilang mga magulang at gumagalang sa kanila. Ito yung sa tahanan o sa pamilya. Sa sambayanan naman, maghahari ang Diyos kung maging responsable ang mga namumuno. Ibig sabihin, ihalal natin yung mga responsable. Hindi yung mga irresponsable na mga namumuno na walang ibang tinitingnan ang kanilang sarili lang o ang kanilang partido. Yun ang una na kailangan pagbabago. Pangalawa, upang maghahari ang Diyos, kailangan tayong manalangin na ang kapangyarihan ng Diyos na siyang magliligtas, na siyang magbabago ng buhay, ay magdala din ng paghilom o pagpapagaling sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating sambayanan. Kaya ating makita po ito sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 4, versikulo 23 at sumusunod, na ang paghahari ng Diyos ay ang kagalingang dala ng ating Panginoong Hesukristo. Pero kailangan tayong sumusunod sa turo ng ating Panginoon. Kaya sinasabi sa ating Salmo ngayon, 127, versikulo 1, na mapalad ang tao na may takot sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Yun ang kailangan upang maghahari ang Diyos. Pangatlo, kailangan na ang kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos ay siyang ating priority. Una sa lahat, ito ang unahin natin na ang Diyos ay siyang maghahari ng ating mga puso, ng ating isipan, ng ating kaluluwa, ng ating buong pagkatao. Kaya sinasabi nga sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, verso 33, hanapin muna ang paghahari ng Diyos at mapasa atin ang lahat ng bagay. Pang-apat, hayaan natin na ang paghahari ng Diyos
ay siyang lumalago sa buhay natin. Yun yung ating napakinggan sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 13, verso 18 hanggang 21, na sa versikulo 19, na ang paghahari ng Diyos ay tulad ng isang butil ng mustasa na kung saan napakaliit nito. Ngunit kung ito'y lumago na, maski ang mga ibon ay namumugad sa mga sanga nito. At gaya ito ng pangpaalsa na libadura na hindi makikita, ngunit kung ito'y ihalo na sa masa ng harina, ito ay lumulobo, lumalaki dahil sa pang-aalsa. Ganon din dapat ang ating pagtingin sa paghahari ng Diyos. Hayaan natin na ang mga turo sa Ebanghelyo tungkol sa paghahari ng Diyos sa ating buhay ay siyang ating palaguhin, ay siyang ating bigyan ng pansin, ay siyang ating pagnilay-nilayan, namnamin at isabuhay. Ito ang panglima ay kailangan tayong magpatuloy at magiging matapat sa ating pagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos. Dahil sinasabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, verso 63, sinasabi ng ating Panginoon, kapag ka ikaw ay nag-araro at hawak mo ang araro, hindi ka na pwedeng lilingon. Huwag nating tingnan ang mga nakalipas na pinagdaanan ng buhay o ng mga masakit na pangyayari. Move on tayo. Magpatuloy tayo. At ipagpatuloy natin ang katapatan ng ating pagsasaksi. Nang sa ganon, ang paghahari ng Diyos, Malkot Elohim, Basileia Tuteo, Regnum Dei, Kingdom of God, ang kaharian ng Diyos ay siyang mangunguna sa ating buhay. Huwag ang ating sarili, huwag ang ating mga hilig na masama, huwag ang ating mga bisyo, huwag ang ating mga yabang at mga mapagmataas na sarili, huwag ang ating makasarili na mga tunguhin at mga personal na interes. Bagkus dapat ang paghahari ng Diyos sa ating mga puso, sa ating buhay, sa ating tahanan, sa ating sambayanan ay siyang umiiral. Yung gusto na maghahari ang Diyos, pumalakpak ng malakas upang ang Diyos ay siyang maghahari sa ating puso, sa ating mga tahanan, at sa ating buhay at sa ating sambayanan. Naway, Diyos lang ang siyang maghahari sapagkat puspos tayo ng pagmamahal ng Diyos. Totoo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng isang malaking puno na mayroong mayabong na mga sanga o tulad ng butil na matahimik na lumaki. Gayon din ang paglago ng kaharian ng langit. Sama-sama tayong manalangin bilang pakikibahagi natin sa mapagmahal na plano ng banal na kabutihan ng Diyos. Atin pong itutugon, Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang simbahan naway patuloy na umanlad sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng kaligtasan sa mga kultura at mga pinahahalagahan sa buhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Yung mga nasa programa ng pagpapaunlad ng ekonomiya, naway bigyan suporta ang mga magsasaka at yung mga nagpapaunlad ng lupa
naway alagaan at igalang ang likas na kalikasan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at mapalakas sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at pagkalinga. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang maging mabunga kami lagi. Nilang namin ito, magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po lahat. Manalangin kayo kapatid, umang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa unang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakahirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaysa namang helsi si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga ukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Pagsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay gaya ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na magaling na utos at turuan ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at kalisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbiyahin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at subog sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayo mga narito, kayo manaugnay sa iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong in cash or in kind. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo, mabiyayang siksik-liglig at nag-umapaw. Ang paghahari ng Diyos ay siyang dapat mangyari sa buhay natin. Hindi kung anuman, hindi ang ating sarili ang siyang mauna, bagkus Diyos ang siyang manguna at ang kanyang paghahari ang siyang umiiral sa ating buhay. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po namin itaas bagya, mga ibagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, iniagwasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan, nagsusumamo sa makamtanawan nila ang katugunan, tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangako sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating pong Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, itas mo kami sa kasalanan, ang krus mong namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuman namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal Jesus Nazareno,